Stay away from drama para makapag-focus kayo sa pera, para makabili kayo ng pampaganda mga sis. Okay? Kasi kung palagi kayong nakikichismis, nakikiano sa mga balita, na kung ano-ano, paano kayo makaka-focus sa work? O baka masisante pa kayo. Paano nyo ma-maintain yung inyong sarili? Kasi aminin man natin or hindi, iba ang trato ng tao sa magaganda. Okay? Hindi ko sinasabi na yun lang ang important dito sa mundo. Because sa totoo lang, okay, sa totoo lang guys ha, hindi lang yon ang important dito sa mundo. Pero kailangan nating, kumbaga, kailangan nating um, bigyan ng importansya ang looks. Okay. Actually, I created the mental attractiveness podcast before, but not many people can relate to it. Okay, hindi lahat ng tao kayang mag-relate doon kasi mas mahirap siyang i-develop. Okay. Ito na nga lang i-develop mo. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, 'di ba? Muna. Kasi anong ibibigay mo sa ibang tao kung ubos na ubos ka na? Ganun lang 'yon. So improve mo na yung looks mo, then yung brains mo, then sunod-sunod na 'yan. A glow up starts with visualizing your higher self, your better self. It really starts with visualization. Okay? Yung ano ba yung version ko na gusto kong makita in the future. Okay? And this is not with regards to comparison to other women, no? It is comparison to your old self. Yung kalaban mo talaga kasi sa glow up mo is yung sarili mo, yung old self mo. Kasi guys, kung pagdating sa maganda guys, hindi talaga mauubusan ng maganda sa Pilipinas at sa buong mundo. Hindi talaga mauubos yan. So kung i-compare mo yung sarili mo kay Ana, kay Josephine, kay Ann Curtis, kay Christine Hermosa, talagang manliliit ka. Okay? So you have to compare this version of you and the older version and the future version. Ganun kasi yung ginawa ko for my glow up. Okay? Kaya, pag nagpo-photoshoot ako, naka-block yung schedule ko. So, usually, I do my photoshoots to see my improvement when it comes to my weight and my skin. Okay? So, recently, nag-photoshoot ako after a long time, no? I don't do the photoshoots for other people, but of course, also to check my progress when it comes to yung mga ginagawa kong routine at saka investments. So, tinitingnan ko, naku girl, nag-work ba ang 1 meal a day? Baka kulang pa yung 1 meal a day. Okay? Nag-work ba yung, kumbaga, nag-work ba yung, uh, nag-work ba yung mga ginagawa mo sa glow up mo? So, ganun kasi yung ginagawa ko. Kaya ako nagpo-photoshoot. Kaya nagpo-post din ako dito para makita ko na, ay, girl, malayo pa, pero malayo na, nakakaiyak. Okay. So, nag-start lang naman ako to visualize and then to plan and then to build the habits, no? I always have like, I have my planner, I have my schedule. So, that's how I do things. Having a schedule is so important for me so that, kumbaga, very important kasi ang schedule para sa akin. Kasi, routine is very important for me. It's very important for me to have a structured day. Dapat, pagising ko ng umaga, alam ko na yung gagawin ko. Okay, ayoko nang naano yung utak ko kasi once na ano na yan, nag-rumble-rumble na yan, wala na, nagkalimutan na't lahat. Okay? So, yun yung sa akin. Now, iba-iba kasi tayo ng proseso ng glow up. Iba-iba din tayo ng personality at iba-iba tayo ng priorities. Yung iba kasi rin, pina-prioritize na yung pinakamahal. Okay? So, like ask yourself ano yung gusto mong baguhin. Yung iba gusto nilang magpabago ng nose, yung iba magpapabago ng teeth. Okay? Like ako, hinuhuli ko yung pinakamahal. Kasi negosyante din ako in a way. Being an affiliate is similar to doing a business. Nagpapaikot din kami ng puhunan. So, pinapahuli ko yung pinakamahal, which is the teeth. Okay? So, yung pinakamura na for the glow, no, mura ba? Hindi siya ganun kamura eh. Pinaka-affordable na ang, what can I say, skin ba? Hair. Hindi. Mahal din ang maintenance ng hair. Kasi kung maglo-long hair ka kagaya nito, you need to invest in hair treatment and hair serum. Sa skin, medyo ano din, medyo mahal din ang investment sa skin. Kasi kulang ang skincare, you need supplements. And then you also need to combine it with skincare. And also, ano pa ba? You need to combine it with skincare, serums, marami eh. Depende, toner, facial wash, sunscreen. Para sa akin, pinaka-important is sunscreen. Dapat maraming klaseng brand ka kung ikaw yung tipo ng tao na yung gusto mo, you wanna try out different types of sunscreen, mag-sunscreen ka. Yun ang number one investment talaga na hindi mawawala. Dapat guys. Okay? Sunscreen.
Anong difference at pagkakapareho ng placenta and collagen? Okay. So, in the beauty and wellness industry, they are grouped together as anti-aging. Pero, magkaiba sila ng sources. Okay. Ang collagen po, ang source niya ay cow, bovine, marine, which is fish. Ang placenta supplements po, ang source niya ay horse or ovine placenta, which is the sheep. Okay. Now, yung placenta kasi, ang ginagawa niya is stimulate niya ang cell regeneration and stimulate niya yung katawan mo para magkaroon ng natural collagen production. Okay? And cellular turnover. Ganun kasi ang role ng placenta. So more on nakafocus siya sa anti-aging benefits. Very strong ang anti-aging benefits niya. Now, ang collagen naman kasi hindi lang siya para sa skin. Para din siya sa joints, sa hair, and sa nails. And then, it directly supplies collagen to the body. Okay? Kung ang placenta ang ginagawa niya is stinistimulate niya ang cellular turnover and it stimulates your body to produce more collagen, yung collagen, diretsong collagen na. Pero pagdating sa mga sa beauty kasi, especially for Japanese people, mas nag-i-invest sila sa placenta. Okay. Yun ang napansin ko. Although pareho rin naman, pero more on placenta sila when it comes to anti-aging, guys. Okay. So, yun yung difference ng placenta and collagen. Okay. So, for me, pareho silang nakakatulong. So, I am investing in both. Investing in placenta and collagen is a very good investment. Especially pag ang goal mo is anti-aging talaga. Grabe glow up mo, te. Okay. Yeah, grabe din yung binigay ko para mag-improve. Kasi a glow up starts here in the mind, the mindset. Okay? Grabe din yung sacrifices. Okay? Kasi dito sa social media, guys, hindi nyo nakikita yung sinasakripisyo ng isang tao para sa glow up niya, mapapera yan or sa looks. Okay. Marami ka talagang isa-sacrifice. Especially when I started the beauty podcast, no. Yes, totoo, ang dami kong nakuhang PR package from brands, no. Pero ibig sabihin nun, hindi rin ako pwedeng magpa-araw kasi if you're starting to take glutathione and if you're using yung mga bleaching cream, yung mga ano, kailangan i-sacrifice mo minsan yung mga ibang nagpapasaya sa'yo like going to the beach, going hiking, oh. Bukod pa doon yung gastos. Okay. So, yung glow up kasi, akala ng mga tao madali siya. Pero hindi siya ganun kadali. E di sana buong Pilipinas nag-glow up na, 'di ba? Kung madali ang glow up sa buhay, hindi kumbaga parang madali siyang sabihin, pero hindi siya ganun, hindi ganun kadali yung proseso. I wish maikwento ko siya, pero sa sobrang haba kasi, hindi ko na siya maikwento. Kasi hindi naman ako mahilig mag-vlog eh. Okay. Pero ang mapapayo ko lang is ihanda niyo yung utak niyo, yung puso niyo, yung bulsa niyo. Pag talagang gusto niyo mag-glow up. Kasi hindi lang yung itsura mo ang dapat magbago. Dapat ikaw talaga babaguhin mo yung katauhan mo, yung personality mo, yung character mo, dapat mag-improve. Ang pagpapaganda may proseso 'yan, okay? Step by step kasi 'yan mga sisi, hindi siya puwedeng biglain. Kasi honestly, kung talagang gusto mo yung mabilisang glow up or talagang glow up na ano, yung bongga talaga, talagang malaki ang gastos, okay? Especially sa teeth. Kaya nga hindi, when I talk to the dentist, may estimate na ako tapos sinabi pa niya kung ilang days ako hindi puwedeng for example, mag-work kasi lalagyan ng temporary. Tapos, yun, yung mga x-ray procedures o yung mga root canal. Hindi siya kasing dali ng inaakala ng mga tao. Para din yung mga sa ilong, yung mga nagpapagawa ng ilong, may recovery time po yan. Okay? So, sa skin, hindi rin ganun kadaling magpaputi. Kasi nung nakikita ng mga followers ko na gumaganda yung hair ko, buwan din kasi yan, tsaka taon din. Hindi rin siya ganun kadali mga sisibel. So, lagi niyong tatandaan, ang pagpapaganda, parang pagpapayaman, step by step kasi yan. Not unless, ang dami mong oras at saka ang dami mong time, then go. Okay? Pero yung mga nakikita ko kahit mga artista, hindi nila binigla lahat. Okay? Kasi kung bibiglahin mo lahat ng gastos, ikaw din, kung kaya mo, di go. Basta kaya mong gastusan eh. Okay. Kasi hindi siya ganun kadali. Lalo yung mga may procedures na ano, kahit nga yung mga procedures, especially sa ngipin talaga, mahirap maghanap pa ng magaling na dentista. As in, na hindi ka peperahan lang. Okay, kasi may mga kilala ako gumastos ng 500,000 sa mga ngipin nila. Kahit na mga the best dentist pa daw, yung mga sikat na dentist, ganyan, parang wala rin lang nangyari. Hindi nila nagustuhan yung results. Ano yung mga dapat mong i-consider when you're gonna choose your glutathione? First is yung budget mo. Ano yung kaya mong gastusan every month?
Kasi consistency is the key, guys, when it comes to supplements. Second is, ano ba yung gusto mong effect? Okay? Kasi glutathione is an antioxidant po. Okay? When your goal is whitening, you cannot rely on glutathione for whitening. Kung titingnan niyo yung mga artista, yes, naglu-gluta drip sila, ganun. Pero guys, may mga skincare po sila na ginagamit, may mga derma po yung mga yan, may mga procedures po mga yan like laser, okay? So, the third is, yung patience, kailangan mo yan. Okay? So, short term ba yung goal mo or long term? Okay? Kasi, guys, pag nag-stop kayong mag-take ng mga supplements, tsaka nag-stop kayo sa skincare, babalik kayo sa dati, guys. Sinasabi ko sa inyo. Wala pa akong kilala na maganda na no, na pag na maganda pa rin kahit na hindi sila nag-i-skincare at saka ano. Kasi lahat ng kilala ko kahit gaano kakaganda, kahit pinanganak pa yan na ano, is meron po silang maintenance. 'Yun. Sa YouTube ko na lang po i-upload yung isang video ko kasi 2 beses nang ni-restrict ni TikTok. Ewan ko kung bakit niya nire-restrict. Yung 3 things to consider when you want to take glutathione. Follow me on YouTube, link nasa taas po. So click nyo lang yung profile ko, i-upload ko yan sa YouTube mamaya. Magkaiba yung beauty secrets ng Korean women sa Japanese. Okay, ang Japanese women has a more long-term mindset. Hindi sila ma-plastic surgery unlike Koreans. Okay, kasi matagal na ako sa ESL, mag 14 years na akong nagtuturo. Tapos Koreans, yung mga boss ko, yung ibang students ko. Yung karamihan ng loyal students ko more on Japanese. Pero ngayon, medyo nauuso na din na ang plastic surgery sa Japan. Okay, but yung mindset kasi ng Japanese sa Korean women is different when it comes to beauty. Mas supplements kasi talaga ang Japanese. Kung papansinin nyo yung mga online platforms, whether sa TikTok or sa anumang app, no? Pag clinic mo yung Japanese beauty supplements, puro ano yan, puro collagen, placenta, okay. Ang Korean naman is more on mga snail mucin, centella asiatica, more on ano sila, more on skincare sila. Okay? Ang ano kasi, ang mindset din nila is mahilig din sila sa mga procedures. Mahilig sa procedures din ng Korea kasi maaga silang nagpaparetoke. Honestly, nung nag-start ako ng teaching, 13 years ago pa, 14 years ago pa, pag may mga nakikita akong students, may mga bandage na sila sa ilong, tsaka ano. So, hindi na normal lang ang plastic surgery sa kanila. Para ka lang nagpaano. Parang, basta, it's very normal. Regular people do it as well. So, kaya ginagaya siya ng mga Pilipino. Okay? Kasi nga, di ba, nauso yung K-drama. So, it's normal. Sa mga Japanese people, gusto ko yung beauty secrets nila kasi, it's more of sa health. Yon. Kaya, it's more of sa health talaga, yung beauty secrets nila. Kaya, mas sinusundan ko ang Japan. So, may mga ginagamit ako na Japanese skincare at saka mga supplements. So, more on doon ako nakafocus. Kasi maganda yung effect sa akin. So, yun ang sinusundan ko. Pero kayo guys, sundan nyo kung anong nag-work para sa inyo. Ano yung mga dapat mong i-consider before buying glutathione? First is of course, ano yung budget mo? Ano yung kaya mong i-allot every month for that particular supplement? Okay. So, for example, ang budget mo is nasa 300 pesos. Okay, yun to 500. So, nandun tayo sa affordable gluta. Nandyan na yung mga Glutagen C, okay, Hope Glow. Kapag nasa, yung mga nasa 1,000 range, nandyan na yung Beauty Talks, okay, nandyan na yung Luxen. Okay, so, yung mga 1,300 pataas, okay, nandyan na yung New White, nandyan na yung mga ibang brands, okay, like Kenpaku Bijin Prime, okay. Marami kasing, yun yung mga dapat yung i-consider, guys. Tapos, syempre guys, quality comes with a price. Parang skincare din kasi ang glutathione. Okay? Parang skincare din kasi ang glutathione. So, pag gusto mo talaga yung quality, magdadagdag ka. Ganun lang siya, parang damit din lang yan, di ba? Gusto mo ng magandang damit. For example, ay gusto mo ng quality, di ba? Pupunta ka sa Uniqlo, ganyan. Ganun din sa glutathione, guys. Okay. Another thing is your lifestyle factors. Kapag ikaw yung tipo ng tao na mahilig ka mag-hiking, mahilig ka sa dagat, walang silbi ang glutathione for you if you're taking gluta for the side effect of skin brightening. Kasi para ka lang nagsayang ng pera, di ba?
Sige, nagpapaputi ka, nagpapaganda ka ng balat, tapos hiking ka ng hiking. O, tapos hindi ka nagsa-sunscreen. O, tapos lagi ka sa Siargao. Eh di para ka lang nagtapon ng pera, antiko. 'Di ba? So, yung goal mo magpaganda ng skin, pero sinisira mo rin naman. So you also have to consider the lifestyle factors. The third one is the clinical studies and research. Kasi guys, hindi talaga enough ang clinical studies and research for glutathione for the whitening effect. Actually, iilan lang ang clinical studies dyan. Tatlo pa lang. Okay? Tatlo pa lang. So, if you're taking glutathione tapos ine-expect mo na puputi ka parang Marian Rivera, hindi po kami gumagawa ng milagro. Hindi po milagro ang glutathione para pampaputi. Bago ka pumuti, marami kang gagastusin. Kailangan mo ng skincare, kailangan mo ng sunscreen. Kung kaya mong magpa-derma, kung kaya mong magpa-dermatologist, kaya mo yung mga treatments na ginagawa ng mga influencers. Kasi some influencers, they even fly overseas. Pumupunta pa yung mga yan sa Korea para sa mga procedures nila. So, magpakatotoo tayo kasi yung iba nag-e-expect sila na yung binebenta namin milagro, hindi po. Hindi po milagro. Combination po kasi ang pagpapaganda ng balat. Ang dami mong gagawin diyan, magble-bleaching cream ka pa, 'di ba? So, yun lang. Gusto ko lang kasing maging makatotohanan. Kasi yung iba nag-e-expect sila ng miracle. Hindi po kami nagbebenta ng miracle dito sa TikTok, okay? So, produkto po ang binebenta namin. Kasi yung iba gusto nila gaganda na sila ng 3 months. Taon yan ate ko, taon. Taon na hirap yan at gastos bago ka gumanda. Ako nga before launch of Beauty Podcast, it's 2 years po. 2 years, 2 years, 2 taon. Yung element ng glow up that people don't like to discuss is the discipline part and the consistency. Okay? Kasi madaling magpaganda kung okay ka. Kung wala kang problema sa pera, kung nasa good mood ka, madaling mag-exercise. Okay? Madaling mag-skincare. Pero pag lahat ng problema parang sinalo mo na sa earth, doon mahirap yung you have to wake up and you don't feel like exercising or you don't feel like um, doing your skincare or taking your supplements, but you have to do it. Okay. Ganon kasi yung ginawa ko for the last 2 years. Whether I'm sad, I'm angry, or kumbaga kahit anong pinagdadaanan ko online and offline, is I managed to show up. Kasi yung discipline part, hindi yan nabibili. Okay. Ang kaya nyo lang bilhin, yung supplements at skincare. Yung discipline kasi, hindi siya madaling it has to be part of who you are. Okay? Parte kasi siya ng pagkatao mo na. So that's why building habits is very important. Okay? Marami kasi for example, hindi sila nakakita ng results, yun, magsa-stop na sila, or dahil, nag-exercise naman ako pero hindi ako pumapayat. Or nagka-calorie deficit naman ako, hindi naman ako pumapayat. Tapos pag tinatanong mo sila kung ilang months or years na nila ginagawa, sasabihin nila sa'yo na 2 months, 3 months. Ate ko yung mga kilala kong bikini body. And when I'm talking about my friends na bikini body talaga, they have been exercising for decades. Yung as in, at 42, nakaka-bikini sila na para silang 25 years old. Kasi dekada na po silang nag-exercise. Nagmamarathon yung mga yan. Okay? Nagli-lift pa sila ng weights. Okay? So pag ikaw, sasabihin mo sa sarili mo, ba't kaya hindi ako gumaganda? Tanungin mo yung sarili mo kasi baka naman sa'yo yung mali. Kung gusto mong mag-work ang collagen supplement sa'yo, simulan mo sa mindset mo. Okay? Simulan mo sa mindset mo because ang collagen is a long-term investment. Like what I said before. And meron na tayong collagen sa katawan natin, pero habang tumatanda nga tayo ay nababawasan siya. So, yung aging process, nag-accelerate siya. Okay? So, doon na pumapasok yung collagen supplements na nakaka-help. Hindi lang naman sa skin, guys, kasi collagen is a protein, no? It helps our connective tissues, our joints. Kasi pag bumibili kayo ng collagen sa amin na affiliates or content sa mga skincare CEOs or sa mga butika or sa kung saan man, sa online, is ang iniisip nyo is pampaganda siya kaagad. Okay? Kailangan nyo kasing isipin yung long term. Kasi kung hindi ka gumanda or hindi ka nag-glow after 2 bottles, after 2 pouches, tapos mag-i-stop ka na, talagang hindi para sa'yo ang collagen. Kasi hindi lang naman talaga siya pampaglow. It's being marketed, collagen is being marketed as pampaglow, but yung health benefits niya talaga, dun ka talaga mananalo. Okay. Yung health benefits ng collagen. Ako hindi pagmamayabang at 40 years old, no?
Okay, siyempre na kahit papaano nakakalakad-lakad pa, nakaka-exercise tayo ng maayos at tapos yung skin natin hindi naman nagsasag, okey, awa ng Diyos glowing ang skin. Pero it's a 17 years investment guys, ano. Hindi siya 2 bottles, hindi siya 3 bottles. So yung iba kasi ano na, yung meron silang naghahanap sila ng quick fix. So hindi ito quick fix, collagen is not a quick fix. Kailangan mo talaga siya as you age. One element of a glow up that very few people like to talk about is eating habits and food intake. Kasi yun ang pinakamahirap sa ating mga Pilipino na food is life. Okay. Kasi even for me, that was my struggle for the glow up. Alam nyo guys, hindi madali sa akin ang kumain ng once a day nung nagpapapayat ako. Mangyak-ngyak ako guys. That's why I eat alone because people in the Philippines eat 3 times a day. I eat 1 meal a day. For me to lose the 6 kilos, gusto ko talagang yung mental health ko tsaka yung ano ko, nasubok talaga siya. Okay, this is one thing that I've also learned from Japanese people kasi you are what you eat. Okay, tayo kasing mga Pinoy, mahilig tayo sa mamantika. Tapos lechon, karne, ice cream. Pagpunta ko sa Session Road, nakakita ako ng donut. Tapos, katabi ng donuts, yung ice cream. Diba? Musta naman? Okay. So, I asked my Japanese students, what is your advice to me if I want to lose weight? Sabi ko sa kanya, tapos sabi niya sa akin, drink green tea, palitan mo yung coffee ng green tea. Syempre, hindi ko kaya yun. Coffee lover ako eh. Tapos sabi pa niya, mag-ano ka, mag-fish ka. Siyempre, masakit din yun sa akin. Kasi honestly, hindi ako mahilig sa fish. Sabi pa niya yun yung mga matcha. Trinay ko yung matcha guys, hindi ko bet. As in, hindi ko talaga bet ang lasa ng matcha. I'm not a matcha lover. So, lahat ng ano, pero ginawa ko, sinusubukan ko lahat yon. Okay. Baka kayanin natin. Pero yung nag-work sa akin is 1 meal a day. So, yun guys, if ever you are starting a weight loss journey, the most important thing you must change is your eating habits. So, i-research nyo yung mga Japanese eating habits. Grabe yung discipline nila, guys. Yun yung hindi ko pa na-master masyado. Okay. Kasi na-master ko na yung exercising regularly at 6-7 days a week. Pero yung eating talaga. Okay. Kasi syempre tayo mahilig tayo sa piyesta. Uy, yung kapitbahay natin magbibigay ng cake. Ay! Go. 'Di ba? So, yun guys. Yun ang isa sa mga beauty tip ko for today.